Hello everyone and welcome dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo naroroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga nag-subscribe at sana patuloy kayong susuporta at susubaybay dito sa aking channel na Seryosong Usapan with Kuya Jun. Maraming salamat. At ang topic ko natin sa ngayon ay tungkol dito kay super ate na si Amy Marcos. Pero bago niyan, atin munang pakinggan kung ano man itong mga pinagsasabi niya. Ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa pool, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sampina. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. So ayan, although kulang pa daw yung mga bilang Ayun no, maliwanag yung mga sinabi niya. At mukhang proud pa siya sa pagsalipuwersa nila nitong si Rowen Padilla para ang hikayat pa na kasama nila na pipirma para walang bisa yung motion ni Senadora Hontiveros. Ang masasabi ko lang dito sa pipirma at dito sa mga senador na to na kumikiling dito kay Kibuloy, ang kapal naman ng mukha nyo. At turingan pa naman kayong senador. Nakita nyo na binabastos na kayo niyang si Kibuloy, binabastos na niyang Senado dahil hindi binabaliwala niya yung mga imbitasyon nyo na umattend dyan sa hearing. Ilang beses na ba siyang inimbitahan para umattend dyan sa hearing at harapin niyang mga nag-aakusa sa kanya na di umano ay mga biktima niya. Yun na nga yun kumbaga binabastos na kayo dyan sa Senado. Kayo namang bilang senator, pumapanig pa kayo sa kanya. Kayo na pumapanig sa kanya.
hindi na kayo nahiya. Kumbaga, ibinababa yun ang integridad ng Senado. Nakakahiya kayo. Lalong-lalo ka na, super ate ko, no? Ayan, ang tingin tuloy ng tao sa iyo, ka-level mo na itong si Robin Padilla. Ayan, magka-level na kayo. Kasi wala eh. Ikaw pa naman na ang pagkakalam ko ay mas malawak. Yung pinag-aralan, mas lawak yung kaalaman dahil matagal ka na din dyan sa Senado. Pero hindi eh. Sumanib ka pa dun sa isang senador na siya na yata yung pinaka-boplax na senador. Umanib ka pa sa kanya, di anong tingin ng tao sa iyo ngayon? Di magka-level na kayo. At isa pa, ang kinakatwiran nyo dahil, ang mabait sa inyo si Kibuloy, kaibigan nyo si Kibuloy, yun ba yung naging dahilan nyo lang para siya ay, kumbaga, pumapanig kayo sa kanya na para kumbaga, hindi pa naman siya nahuhusgahan iniimbitahan pa nga lang dyan siya sa Senado para harapin niya yung mga nag-aakusa sa kanya. Pero kayo, exaggerated na yung niyo yung ginagawa niyo Hindi na kayo nahiya. Nandiyan pala kayo sa Senado para ang silbihan nyo ay isang tao. Hindi yung sambayan ng Pilipino. Nandiyan kayo para silbihan nyo yung kaibigan nyo. Kumbaga, ganun ba yung nyo dyan? Ang kakapal naman ng mukha nyo. Hindi na kayo nahiya. At ikaw naman, super ate, na sinasabi mo na matagal na yung kaso. Bakit ngayon lang lumalabas? Matagal na nga yung kaso yan. At nung isinampa yan, na panahon pa yun ni Duterte. Pero na-dismiss yan kasi nga, panahon ni Duterte mo si Duterte mo at saka yung si Kibuloy mo, magkaibigan, di ba? So yung kaso, inupuan yan ng ilang taon. So ngayon lang uli nila, nag-apply sila for review dito sa DOJ. At yun nga, merong nakita, kaya yan, binubuksan uli at iimbisigahan. Ikaw ba, super ate, narinig mo ba yung mga hinaing nung mga nabiktima niyan, si Kibuloy? Yung mga kababaihan na na-rape, yung mga bata na minaltrato, yung mga bata na pinilit pagtrabahuin. Narinig mo ba yun? Pinakinggan mo ba yun? Super ate? Babae ka pa naman.
Pero yung ano mo, pumanig ka kaagad dito kay Kibuloy na pinasabi mong mabait sa'yo. Sa iyo. Ay yung mga ginawa niya. Nakakaano ka eh. Matagal na rin akong naiirita sa mga pinaggagawa mo eh. Dati mataas ang respeto ko sa iyo, Super Ate, Amy Marcos. Pero sa mga pinaggagawa mo, na lumalabas ka pa ngayon na anti-Marcos ka na eh. Unang-una, dun sa pagpanig mo dun sa mga Duterte, na kung ano man lang yung kung ano-ano yung mga ibinato nila na masasakit na salita sa iyong kapatid na si PBBM, at ayun na nga, minura na nga eh. Pero pumanig ka pa rin din sa kanila, sa mga Duterte. At sasabihin mo ngayon, super ate ka. Katulad ngayon, ayan, pumapanig ka na naman kay Kibuloy na ang dami na niyang sinabing masasakit na salita sa ating presidente na si PBBM. Pero yan, sa kanya ka pa rin na pumapanig. Ibang klase ka. Dapat sana huwag mo lang gamitin yung apelidong Marcos. Kasi parang hindi na nababagay sa iyo eh. Alam kong marami ng Marcos loyalists na galit na sa iyo, sa totoo lang. Diyan sa mga pinanggagawa mo. Lahat na lang kinokontra mo. Sinisiraan mo pa. Umaayon ka pa dun sa mga taong naninira dito sa ating presidente, na kapatid mo. Hindi ka na lang nakakairita ngayon eh. Nakakaano ka na? Kumbaga sa para sa akin. Nakakasuklam ka na. At alam kong marami rin dyan na Marcos loyalists na galit na sa'yo. Diyan sa mga pinaggagawa mo. Kaya siguro, wag mo nang gamitin yung apelidong Marcos. Gamitin mo na lang yung Duterte. O kaya yung Kibuloy. O kaya gamitin mo na parehas. Jaime Duterte Kibuloy. Ayun, mas maganda, di ba? Kasi sa akin, hindi ka na bagay na Marcos eh. Diyan sa mga galawan mo. Nakakahiya ka. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin eh. Ano ba yun? Nagpapasikat ka ba? At gusto mong sa iyo lang yung attention ng mga tao? Nagpapasikat ka ba na gusto mong palabasin na mas matalino ka kay PBBM? Lahat na lang kinokontra mo.
Nakakahiya ka. Amy Marcos na super ate ko na. Yung mga galawan mo ngayon, hindi na super ate. Super arte. Puro kaartehan na yung mga galawan mo sa ngayon. Kaya, yun. Sana mag-isip-isip ka. At ikaw yung lawakan mo yung pag-iisip mo. Salang-alam mo naman na presidente namin yung kapatid mo. Na maraming nagmamalasakit at maraming nagmamahal sa ating presidente. Imbis na tumulong ka para sa ikakaganda ng bansa o para sa ikakaayos ng bansa, para sa ikakaunlad ng bansa. Pero hindi. Umaayon ka o sumasama ka dyan sa mga taong kumukontra. Yun na nga. Hindi ka lang nakakainis, nakakasok lang ka na. Yun ang masasabi ko sa'yo. Hindi ko alam kung ikaw ba ay makakabawi diyan sa mga pinaggagawa mo dahil alam ko kung tatakbo ka man sa susunod na election, alam ko wala kang wala nang Marcos loyalist na bubuto sa'yo. Dahil dyan sa mga inaasal mo, mga pinaggagawa mo. So, yun. Super ate. Baka may oras pa. At mag-isip-isip ka. Yun lang ang ating paksa sa ngayon. At medyo nakakairita. Hindi lang nakakairita. Nakakagalit, nakakasuklam na itong pinagagawa nitong si Super Ate. Hindi na Super Ate, Super Arte. Kaya, yun lang o yung ating topic sa ngayon. At pasensya na kung meron man akong nabanggit na hindi maganda o hindi ka nais-nais. Yun. Hanggang dito na lang at ako'y nagpapasalamat. At sana huwag niyong kayong magsasawa na susuporta ho dito sa akin channel. Okay, thank you. Thank you for watching and God bless.